Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte ngayong unang araw ng impeachment trial sa Senado. At live pa rin mula sa Senado, may express report naman si Mobile Journal Arles De Los Santos. Arles, bakit daw hindi magpapakita ng personal dyan si VP Sara? Ruth, kakatawanin si Vice President Sara Duterte ng kanyang legal counsel sa unang araw ng paglilitis dito sa Senado ngayong araw. Ayon yan mismo kay Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team, ilang minuto bago ang pagsisimula ng paglilitis. Paliwanag ni Powa, karapatan daw ng bise na hindi personal na dumalo sa ngayon. Dedepende raw sa takbo ng paglilitis kung aabisuhan nila ang bise kung kakailanganin ang pagdalo nito. Naghanda rin daw ang bise kaugnay ng paparating na bagyo. Matatanda ang mismong ang Senate Impeachment Court ang nag-utos na humarap si VP Sara o kaya ay kanyang mga abogado sa paglilitis. 16 na mga abogado ang bumubuo ng Defense Counsel ng bise. Giit ni Powa, hindi umiiwas sa responsibilidad si VP Sara kaugnay ng kanyang impeachment. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Powa. Well, she is ready, and that's why we're here today. We've been preparing for how many, actually more than a year. I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi, but that will depend on how the proceedings go, and we will advise her accordingly. Yung pagtungkol naman dito sa mga ihaharap na testigo, no, sinabi naman nga ngayong araw, preliminaries pa lang, pero may inilabas na listahan yung prosekusyon, no, ng ipapatawag nila ng mga testigo. Ano bang gustong mangyari dyan ng depensa kahit na time ito ng prosecution? Gusto ba nila makapagtanong din? Ruth, nilinaw yan no, ng kampo ni Powa o ng defense team. No? Nakalagay raw kasi sa Senate Rules on Impeachment na isang counsel lamang ang pwedeng magtanong sa kada testigo para maging maayos ang paglilitis. Pero igagalang daw ng depensa ang anumang magiging desisyon ng impeachment court. 30 araw ang hiniling na trial dates ng defense team para ilatag ang kanilang mga argumento maging ang kanilang mga testigo na hindi bababa sa 70 ang bilang. Yan ay para sagutin ang umano'y alegasyon ng laban kay Duterte na paggamit ng confidential funds at intelligence funds na nagkakahalaga ng 612 billion pesos para sa DepEd at OVP. Gayon din ang mga hindi umano idineklarang yaman, panunuhol sa ilong opisyal at ang umano'y pagtatangka o assassination plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, maging sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nauna nang tinawag ng kampo ng bise na isa umanong fishing expedition ang reklamo laban kay VP Sara. Iginit din ito na may bad faith at fundamentally flawed ang naging proseso nito, bagay na itinanggi ng prosekusyon. Ruth. Yan po ang express report ni Mobile Journal Arles De Los Santos. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.